Hello, Captain fans! Ito na nga ha, ang issue dito ay nililinaw ng ating mga admins na walang Mayor Mark Alcala na present during sa ribbon cutting ng Empolo MNL business ni na Ma'am Catherine at saka ni Mami Min Bernardo, mga kasambreros. Kasi marami ang naguguluhan. Yung ibang kasama kasi na nag-cut ng ribbon, mga kasambreros, at present doon sa event nga nila, mga kasambreros, ay singkit at saka matatangkad, no, at saka mapuputi, mga kasambreros. And lilinawin na natin na isang Mayor Francis Zamora ang andoon, mga kasambreros, hindi Mayor Mark Alcala. Kasi marami ang tao dito, marami ang naguguluhan at saka parang ini-issue na naman na si Mayor Mark Alcala ay andoon, no, sa yung mga ito na tao dito. Parang naiinis nga ako minsan kasi may maraming edits din sa Facebook page at saka sa TikTok na Cathmart, no, yung kanilang tandem naman na binubuo with Mayor Mark Alcala nga at saka ni Ma'am Catherine, mga kasambreros. So ini-edit nila, tapos kunwari parang mga pictures na hindi totoo, mga kasos, and never namang nakuhaan sila in real life ng pictures or videos, mga kasambreros. And yun nga, no, yung pinakamalala sa lahat ay yung issue na nag-live-in na sina Ma'am Kath at saka si Mayor Mark Alcala na wala naman talaga in the first place, na talagang source ayon sa source, pero wala naman talagang naipapakitang totoong video, mga kasambreros, no, puro edit lang at saka puro dikit-dikit lang ng pictures, mga kasambreros. So wala pong Mark Alcala ha, kasi marami ang nalilito din dun sa mga kasama, kasi di ba mga Chinese, no, mostly na mga andoon ay mga Chinese yata yun, mga kasambreros, and yung pamilya ni Mayor Francis Zamora ay mga matatangkad din at saka mga singkit at saka mapuputi, mga kasambreros, kung kaya ayan nalilito ang mga tao na kasi di ba si Mayor Mark ay parang matangkad, maputi at saka singkit, mga kasambreros, ang mata. So parang yung iba na pag naduling ay akalain nila nandun si Mayor Mark Alcala, mga kasambreros, no, wala po itong katotohanan. So yun po, no, talagang ang mga tao lang ay nagbibigay ng issue at saka ng kung ano-ano. So try nyong idilat ang inyong mga mata. The joke lang po. And then ito, next item natin, nag-post, no, ng another directorial job or behind the scene footage, mga kasambreros, si Sir Alden. Ito po ay parang may dinedirect siya dito, parang may tinuturo, mga kasambreros, no. Yun nga sa kanyang pelikulang Out of Order, mga kasambreros. So naka-black yung damit ni Tisoy, tapos karugtong nun yung dati pa niyang video na nagde-direct nga siya, mga kasambreros. So if I'm not mistaken, kasi matagal na mismo yung video mismo ay matagal na, na-repost lang ito, mga kasambreros, no. So ayun po, good job direct at saka producer Alden Richards. And then ito, si Ma'am Catherine, parang may isang fan dito na nagpa-picture sa kanya doon sa event nga, no. Tapos ang pangalan niya dito ay Cristiano. Ang caption niya dito ay I love my fanboy era, I can see happy me. So itong fan ay pinost niya yung kanyang picture with the phenomenal box office queen, mga kasambreros, no. And dito parang naka-blue rin siya dito, mga kasambreros, na favorite na kulay niya, soy tea, at saka naka-braces. So ang cute ng isang fan dito, naging fanboy si Sir Cristiano or Christian, mga kasambreros. So ayun po, no. And of course, Ma'am Catherine ay game na game sa mga pagpapapicture. And then ito, next item natin, mga kasambreros. So ito yung mga mga dito, kuwang pictures pa ni Baby Kiona doon sa event, mga kasambreros, na cute si Baby Kiona. Parang may stick siya na dala-dala, mga kasambreros, no. Ay wala pala. So parang yung pala ito, yung paa ng flower stand, mga kasambreros. So ang cute ni Baby Kiona, mahaba ang hair na, di ba, Baby Kiona. So after 5 years, malaki na rin ito si Baby Kiona, no, kagaya ng kanyang ate Lexine. So yun po, cute si Baby Kiyo.
And then ito, next item natin mga kasombrero. So, spotted si Ma'am Catherine, no? Dito sa isang, sa parang sa labas ng mall, sa gilid ng highway mga kasombrero. But if I'm not mistaken, ay ito pa yung time niya na pagpunta sa BGC na parang if I'm not mistaken, yung tinreat niya si Tatay Cardo nung sa Pilipinas Got Talent. But correct me if I'm wrong. Kasi parang yung si Landers yata siya pumunta dito mga kasombreros, no? If I'm not mistaken. So may dalawang fans na gustong magpa-picture at saka tuwang-tuwa na makita si attorney mga kasombreros, no? At saka parang dala-dala niya yung bag na regalo yata. Hindi, binili niya yata ito dun sa may nung nakaraan, nung mga previous years pa mga kasombreros, no? Regalo yata ni Sofia o ni Sofia sa kanya mga kasombreros. So Gucci na bag, Bottega na bag mga kasos, pero yung malaki siya. So ayun po, no, parang shoot yata nila ng pelikula nila dati, tapos basta yung sa interview niya sa dito sa preview mga kasembreros, ito siya. And then ito, next item natin, so yung kay Sir James, no, ay aabangan natin ito, yung kay Sir James Reid mga kasembreros na teleserye nila. So wala pa tayong gaanong update, pero may post ng picture dito, no, with Ma'am Catherine and Sir James Reid mga kasembreros. Pero alam ko parang November yun ang sinabi ni Sir James Reid mga kasembreros. Siguro ngayon ay nagtitaping pa si Ma'am Catherine at saka yung mga cast mga kasembreros ng teleserye nila. So wala pang title na binigay. Aabangan natin ito mga kasembreros as support, no, kaya attorney mga kasembreros. And then ito, so ang Ribisco Crackers nagpost ng panibagong picture, no, ni Tisoy, at saka may caption dito na di madaling mag-commute, kaya dapat lagi kang may baong pasobra sa extra dami, laki at sarap ng Ribisco Crackers. May pasobrang ganas ka sa umaga. Ribisco Crackers, #pasobra dahil special ka. So bumiyahe kasama ang pasobra para sa trabaho, ganado ka. Tapos si Sir Alden dito ay may helmet, no, para safe sa kanya sa kanyang biyahe mga kasembreros. So ang cute ni Phenomenal Box Office Cinema King. And then ito, so isang post nito, no, sa kanyang picture kagabi sa Stars on the Floor mga kasembreros. Parang pasalamat nila ito mga kasembreros. Tapos yung kanyang dito yung kanyang signature na naman na dito yung formation ng fingers, parang okay, parang ganun. So sabi dito sa kanyang caption ay, "Thank you Dance Universe for experiencing the magic and beauty of the elements with us tonight." So ito yung kanyang "See you again next Saturday." So ito yung kanyang "See you again next Saturday on Stars on the Floor, 7:17 p.m. So 7:15 tapos 7:17, so baka nabago siya 2 minutes mga kasembreros, no, yung elements. So si Tisoy dito ay naka-jacket as usual kasi malamig sa loob ng studio mga kasembreros and mga Kathleenatics. So actually yan lamang sa ating Kathleen items, no. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 28, 2025. Sunday na po. Blessed Sunday po sa bawat isa at sa ating buong pamilya po dyan mga kasembreros and mga Kathleenatics. So isang maulang hapon din sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay medyo malalim po ito mga kasembreros, ha. Ang title natin, Kahindik-Hindik. Proverbs 16 verse 5, "Everyone proud in heart is an abomination." So ito yun, no, kahindik-hindik, no. "To the Lord, though they join forces, none will go unpunished." So kahindik-hindik, abomination mga kasembreros, kung magpakalagim-lagim, hindi ka tanggap-tanggap, no, yun yung abomination mga kasembreros. So ano yung sabi niya dito na hindi ka tanggap-tanggap at hindi pleasing sa harapan ng Panginoon, yung mayayabang, okay, punong-puno ng yabang sa kanilang puso mga kasembreros, no. Everyone proud in heart is an abomination to the Lord. So kahit daw magtipon-tipon sila, lahat ng mayayabang mga kasembreros ay walang makakaligtas. Lahat ay ipapunish, lahat ay ipipinalize, lahat ay mapaparusahan mga kasembreros. So ang tao, kung ba pang batas ng tao pwedeng makaligtas dito, ang tao, di ba?
pwedeng suhulan ng batas, pero hindi mapasa pa sa mata ng Panginoon mga kasos, lahat ay accountable at lahat ay nakalista. Hindi po makakaiwas at hindi makakaligtas ang mga taong masasama, especially yung mga mayabang. Kasi nga, Lucifer himself ay pinaka-example ng pagiging mayabang, pagiging prideful mga kasembreros, at saka palalo, no, yung nagmamataas at nagmamagaling-magaling mga kasembreros. So iba naman yung magaling ka talaga kasi nga binigyan ka ng talent ng Panginoon over or kesa doon sa taong nagmamagaling-magaling or nagyayabang-yabang mga kasembreros at saka nagtitiwala masyado sa kanilang sarili. Kumaga pa, kapag tayo ay binigyan ng talent, no, ng galing ng Panginoon, gamitin natin iyon para sa kanyang ikakadakila. Gamitin natin iyon para sa kanyang ikakalwalhati at ikakapasalamat natin sa kanya mga kasembreros. Not that, no, hindi yung para lang sa ating kayabangan and then para lang mapuri tayo and then sabi na syempre ako pa, no, parang ikaw lahat mga kasembreros and hindi mo pinapasalamatan at itinataas ang pangalan ng Panginoon mga kasembreros, which is abomination, no, kahindik-hindik sa Panginoon mga kasembreros. So come to think na ang ating pong Diyos mga kasembreros ay makapangyarihan sa lahat and no one can compare to Him. At ang verse na ito ay powerful reminder sa atin ng kahalagahan ng humility. Kasi di ba ang kabaliktaran ng humility ay pride mga kasembreros, no? Yun po yung nagpabagsak kay Lucifer from his position mga kasembreros sa langit. It teaches us that that being prideful or arrogant is displeasing to God. So talagang displeasing. Kumbaga pa, pag ang magulang natin, tayo ay pasaway, tayo ay rebelde, tayo hindi sumusunod sa kanila, so displeasing yun sa kanila. Now, when we think too highly of ourselves and look down on others, we are not aligning ourselves with God's values of love, kindness, and compassion. The verse warns that those who are proud will face consequences for their behavior. So may consequences talaga mga kasembreros, no? Kumukulog po dito sa amin. May consequences po talaga kapag meron tayong pusong mayabang, pusong arrogante, pusong prideful mga kasembreros. So kapag tayo po ay may ganyan, espiritu kasi yan mga kasembreros kapag manalangin tayo, pray to God na remove this heart of pride, no, remove this heart of arrogance, but replace it with a heart of humility, compassion, kindness, love, and so on. So ganun siya mga kasembreros. Once na we rebuke, no, yung spirito ng kaaway na pride, na arrogant mga kasembreros, let's rebuke them mga kasembreros na umalis sa ating buhay and wala silang lugar, no, sa ating puso't isipan, sa ating pamilya, sa ating buong sambahayan in general. This verse encourages us to reflect on our actions and attitudes, reminding us that the true strength and honor come from being humble and putting others before ourselves. So napakaganda nito, no? Yung lakas daw, yung tunay na lakas ay nagmumula sa tunay na lakas at honor, no, karangalan mga kasembreros ay nagmumula sa pagiging humble at inuuna natin at nagkakaroon tayo ng compassion sa iba, nagkakaroon tayo ng kindness, no, at saka awa sa iba mga kasembreros. So we can strive to live in a way that is pleasing to God and avoid the pitfalls of pride and practicing humility. So gawin natin damit yung humility mga kasembreros. Kumaga pa para siyang di ba pag umaalis tayo hindi tayo pwedeng umalis na walang damit, di ba? So ganun siya mga kasembreros, parang yung balat natin na nakadikit at nakadikit na sa ating katawan, so as with humility sa ating buhay. Proverbs 16:5 speaks about the nature of pride and its consequences, and the book of Proverbs is a collection of wise sayings primarily attributed to kay King Solomon mga kasos. And this is relevant today, yesterday, today, and forever mga kasos. Ang salita ng Panginoon about humility, about pride, about arrogance, about compassion, about love, about kindness, and so on
relevant siya mga customers and timeless. Kumbaga pa, hindi ibig sabihin na 2025 ngayon, yung word ng Panginoon ay hindi na siya mag-apply ng 2026 or hindi siya mag-apply ng 2027. Hindi po. Timeless po siya. Kumbaga pa yung restrictions, yung limitations ng time ay hindi po siya nag-a-apply sa salita ng Panginoon mga customers, kasi as it is relevant today, it will be relevant forever and ever and ever mga customers. Ganun po ka-powerful ang salita ng Panginoon mga kasambreros. And kung sa time ni na Adam and Eve, no, nila Noah, nila Abraham, Isaac, Jacob, no, nila prophets Jeremiah, Samuel, Ezekiel, Daniel, and so on. So mag-a-apply ito mga kasambreros, kasi nga ito yung ito yung pinakamahalagang book, na pinakamahalagang instruction ng tao na iniwan ng Panginoon mga kasambreros sa atin. So hindi mo siya sasabihin na ngayong 2025 lang to applicable. Hindi po. Yung salita ng Panginoon ay applicable habang may tao at nag-exist na human being sa mundong ito. Ganun po siya kahalaga. Grabe, no? Proverbs 16:5 serves as a powerful reminder of the dangers of pride and the importance of humility. It calls us to align our hearts with God's perspective, recognizing that true wisdom and grace come from a humble spirit. We should strive to cultivate humility as we navigate our daily lives, acknowledging that our worth and success are not solely our own but are gifts from God. So, ito yung mahalaga. Everything that we have mga kasambres, dapat ay ina-acknowledge natin ng Diyos po yung kung parang caretaker lang tayo. Yung asawa natin, hindi natin yan pagmamayari. Physically, yes. Pero kapag tayo po ay namatay na, ay wala na po, no? Kasi pag namatay na ang tao, ang kaluluwa, ay parang magkakapatid na lang tayo dun sa heaven mga kaswers, no? So misteryo mga kaswers, yung ating asawa, yung ating anak, kapag nag-asawa yung anak natin, hindi natin kasama sa isang bahay, not unless na kapag nabalo na tayo, so pwede tayong sumama sa isa sa mga anak natin sa bahay na kasama yung asawa nila. So ganun mga kaswers, parang kapatid natin, hindi natin forever na kasama yan sa bahay, kasi may time na mag-aasawa rin yan, mag-aasawa ka rin. So ganun ba, no? Doon natin nakita na yung lalim ng buhay mga kasambreros, na hindi natin sila kumbaga pa dapat isipin natin na ganun. Kasi kapag iniisip natin na galing-galing anak ko, yes, tama naman maging proud tayo sa kanila, no? Pero not to the point na maging mayabang at palalo na tayo mga kasambreros na yung recognition, yung acknowledgement, yung papuri, yung pagsamba, yung pasalamat parati na lang sa tao, okay? More than anything, kasi sino ang lumikha sa atin, di ba? Ang Diyos. Sino lumikha sa ating magulang, di ba? Sasabihin mo yung lolo mo. Siyempre, sino lumikha sa lola. So, pag i-trace natin mga kasos, talagang kay Lord babagsak lahat. So, kung kaya ang pasasalamat, ang pagsamba, ang papuri mga kasos ay sa Kanya habang buhay. Alright, sinama sa ating Word of God. Napakaganda, no? Sinama po sa ating Word of God, ha? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, humility, no? Kababaang loob sa lahat ng panahon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga source, and paalam po. I love you.